Okay. Ayan, so magandang araw po sa lahat po ng nanonood ng video na ito. Ako po ay nagagalak at isa pong Pepe Hileo ang bigay po ng ipahayag po ang salita ng ating Panginoon. So sa araw po na ito, ang message ko po, be transformed. Magbago po tayo. So familiar po yung logo, no? So be transformed. Ano ba yung transform? Tingnan po nga natin yung meaning. Sabi po sa Wikipedia, transform, to change markedly the appearance or form, to change the nature, function, or condition, convert. Meron po akong isang word na ibibigay sa inyo. New. Sabi po dyan, different from the former or the old, change for the better. So, new, di ba pag mayroon tayong kaibigan or mga kaibigan or sino man na nakita natin na may bago, napapansin agad natin. Halimbawa, bago yung sapatos, kumikinang-kinang pa, di ba? So, napapansin po natin siya. Bago relo, di ba? Kumikinang-kinang, kumikislap-kislap. Sa babae naman po, minsan makikita natin, pag bago yung alahas, di ba? Kumikinang-kinang po yung mga yung mga diamante nila, which is normal naman po dahil ang tao, by nature, gusto nila napapansin. Yung wife ko, lagi nagpapabili po siya ng alahas sa akin. Siguro gusto niya napapansin siya, na maganda siya kasi once na nakikita po yung mga hikaw sa babae, kwintas, mas nakikita niya po yung mukha niya. And na-appreciate po nila yun. Okay? So, transformation. Kakaliwan ko sa tao, pag sinabing transform, ang pumapasok po sa isip nila is physical. Gusto po natin mabago yung katawan natin, yung physical appearance natin. So kung dati, mataba tayo, ang gusto ng matataba, gusto nila pumayat. Dahil ang sabi ng tao, pag maganda ang katawan mo, mas marami kang kaibigan, mas kilala ka, mas sikat ka. Okay? And sa Philippines po, dahil po dyan, sumikat po si Dr. Vicky Bello. Dahil si Vicky Bello po, nagbigay siya ng pag-asa sa mga taong hindi gusto yung sarili nila, napapangitan sa katawan nila, napapangitan sa mukha nila, wala mo silang ilong, or may bilbil daw sila. Sabi ni Vicky Bello, pumunta ka sa akin, gagawa natin ang paraan yan. Mababago kita. Pero yung transformation po na pinakita ko ngayon, physical, hindi po yan ang sinasabi ko na baguhin natin, kapatid. Ang sinasabi ko po, maging bagong nilalang po tayo, new creation. So, ano ba yung new creation na yan? Ang sinasabi ko pong new creation, baguhin po natin yung ugali natin. Okay? So, sinasabi ko po, ugali natin, ihalin tulad po natin sa ugali ng ating Diyos. Ito po yung verse natin. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Kung nakikiso daw po tayo, para daw po tayong bagong nilalang. And nakita po natin dyan, new creation. Di ba pag new creation, may isip natin yung book of Genesis? Dahil sa unang 2 chapter po ng Genesis, pinakita po dyan kung paano po nilikha ng Diyos ang mundo, ang mga tao. So pwede po natin isipin na, kung new creation tayo, para tayong si Adan. Di ba? Para ulit tayong nasa paraiso. Parang kasama natin ng Lord ulit. Di po ba? Okay? So ako pumasabi ko po na new creation po ako. Hindi na po ako yung dating Noel, bago na po ako. Paano po nangyari yun? So kung gusto po natin mabago, dapat po natin isaalang-alang mga bagay na ito. Unang-una po, kung gusto po natin mabago, kailangan po natin malaman ng katotohanan. Bakit ko po nasabi yan? Sabi po sa Ephesians 4:21, since you have heard all about Him, and have learned the truth that is in Jesus, throw off your old evil nature and former way of life. So, yung sinasabi po natin, yung katotohanan, makikita po natin kay Jesucristo. Dahil po,
tulad ko po, habang lumalaki po ako, napakarami pong kasinungalingan na narinig ko. Sa mga kaibigan, sa mga kabarkada, sa magulang, okay? Sa mga kaibigan, anong sinasabi nila? Noel, para maging lalaki ka, kailangan malakas ka uminom. Para maging lalaki ka, kailangan naninigarilyo ka. Para maging lalaki ka talaga, dapat marami kang girlfriend, marami kang chicks. Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng dalawa lang. And sa magulang, minsan sabihin sa'yo, anak, parang hindi ka magaling, hindi ka matalino. Yes, sabihin po sa atin ng kapwa natin yan. Okay? Pero, minsan tinatanggap natin na totoo. Okay? Ako po, dumating ang point talaga sa akin, tinanggap ko na sinabi sa akin, Noel, maliit ka, hindi ka naman gwapo, hindi ka importante. Pero simula po nung tinanggap ko ang Lord, na-realize ko po yung sinabi niya, Noel, you are fearfully and wonderfully made. Isa pala akong obra maestra ng Panginoon. Napaka-importante ko pala sa Kanya. At sinabi niya sa akin, alam niya ang plano niya para sa akin. Ito'y para i-prosper ako, ilayo ako sa kapahamakan. So, sinasabi ko po dito, ang katotohanan ko, nakikita lamang natin kay Yesu Cristo. Dahil sinabi niya rin po, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Okay? So, point number 2 po. Kung talagang gusto po natin magbago, dapat po, malaman natin yung mga tamang desisyon. Kasi po yung pagbabago is a decision. Kung gusto mong sabihin, ayoko nang gawin yung mga dati kong bisyo, like for example, paninigarilyo, ititigil mo siya completely. Hindi pwedeng sabihin mo, ayoko na magsigarilyo, pero pwedeng pa isang stick na lang sa isang araw. Dati, isa na lang. No! Naninigarilyo ka pa rin. Pag sinabi mong, ayaw mo na, totally. Kumbaga nga, 360 degrees ang ikot mo. Or 180 degrees na repentance ang gagawin mo. Sabi nga sa Proverbs 16:25, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. So, ganun lang po. Maaring yung mga iniisip natin, tama, pero iniisip lamang natin yan. Kung gusto po talaga nating malaman kung ano po yung mga tamang desisyon, basahin po natin yung Biblia. Nandun po yung katotohanan. Okay? So, ang third point po sa pagbabago, new thinking. Sabi po sa Bible, lahat po ng kasalanan nag-uumpisa sa pag-iisip. Kasi po, kung ano po yung iniisip natin, yun po yung nararamdaman natin. Kung ano po yung nararamdaman natin, yun po yung gagawin natin. So kung mali na po yung iniisip natin, nagkakasala na tayo sa pag-iisip, baguhin na po natin yun para hindi na natin maramdaman, hindi na po natin gawin. Okay? So kung, for example, iniisip natin mga negative na bagay, isipin po natin yung Philippians 4:8. Very popular verse po. Isipin naman po natin magaganda. Pag po inisip natin, wala tayong silbi, wala tayong kwenta, isipin po natin, may purpose po ang Lord sa atin. Magiging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Pag inisip po natin na nasa kadiliman tayo, isipin natin, hindi, pag nasa Panginoon, nasa liwanag po tayo. So, medyo U-turn lang po sa pag-iisip ang kailangan po natin. New thinking. Sige po, ang fourth naman po, process. Kung gusto po natin magbago, tanggapin po natin na ang pagbabago po, isang proseso. Hindi po pwedeng nag-decide ka ngayong araw na to na magbabago ako, bukas bagong nilalang ka na. Hindi po. Naisip niyo po ba na lahat ng mga bagay na magaganda, for example, pagkain, lahat ng pinakamasasarap na pagkain, matagal lutuin. For example, ube. Di ba ang tagal niyang hinalo bago siya naging isang masarap na ube? Or ang baka, yung mga luto sa baka, kailangan pakuluan mo muna ng matagal para madali siyang kainin. Ang Lord po sa creation, pag gusto niyang gumawa ng kabote or mushroom, 6 hours magkakaroon ng kabote. Pero ang Lord po kung gagawa ng isang matatag na puno, tulad po ng oak tree, 60 years bago po magkaroon ng isang matibay na puno. So kung kayo po